Buti ano, no? Tawag dito. Tagal din bro, parang Ano mo, medyo, yan. parang ilang weeks din yata natin ito pinano eh. Oo, mismo. Pero yun nga, men. Before we start this podcast, ano to? Episode, ano nung parang 18, 17, 18 ata tong. Ang dami na. Dami, men. Kaya, actually, men, maisingit ko lang before tayo mag-start. Parang natutuwa lang ako na may kausap ba kasi every single time na may kausap kang ibang tao. Yung mga ibang ang nasaba ko sa podcast. Kasi di ko talaga sila kakausap personal. May matutunan ka ba? Ganun pala yun. Oo. Ang ganun. Interesting ba? May iba-ibang kwento, no? Oo, men. May iba-ibang kwento. Ang kulit. Pero yun nga, before we start, big shoutout sa sponsors. L1 Philippines, code RPE05 for 5% discount. And of course, Priest05 for 5%. Oh, siyempre, man. Priest05 sa RP tsaka sa L1. Sa L1. Sa Whale. Priest lang. Yan, lahat ng discount code namin lalagyan namin and kay Priest sa description box down below. Siyempre, and of course, yung IG and all, social media and all. And of course, RPE shirt, message nyo lang ang RPE IG for pre-orders. May abangan yung mga release natin. Of course, squat short as well. Message nyo lang kami. And ayun lang, men. Maraming salamat. Maraming salamat din. Damn. Grabe. Actually, surreal to. Kasi actually, men. Sige. Kunin mo yung master mo. Yun. Sponsor. Baka naman, master. Pero yun nga, men. Nakakatuwa lang na siyempre, priest ka na eh. Pero bago tayo dumao sa mga pag-uusapan natin, man. How are you? Kamusta ang buhay? Kamusta ang buhay, bossing? Man, all good. Nakaraos. Kumusta? Yung training, tapos, syempre, mga priorities. I mean, any plans ng, may competition ka ba this year? Ngayon, naghahandaan ko yung HPL. Mismo. So, I think 12 weeks out pa. So, hindi mahaba-haba pa. Matagal-tagal pa yung prep. Tagal pa. Sana hindi ma-injury. Sana maganda-ganda rin yung pick. Oo, mismo. Actually, baka gagaling mo rin sa injury? Lagi, bro. Puta, lagi na lang pa. Parang laging kada prep ko, hindi pwedeng wala akong injury. Ano nangyari doon? Yung parang nag-squat ka doon kay, sa gym ni Sian? Yung sa plato ba? Oo. Bro, hindi kaya ng ng pagbag, sabi ni Raymond. Hello Raymond. Oo. Napagbago pala yung bar, so madulas din pala yung plate. Oo. So hindi siya kaya ng generic na lock. Okay. So kampante ako, syempre pure yun 260. Oo. So nilagay ko na yung blue. Okay. So hindi ko nilagay yung competition lock. 2.5. So para maganda tignan. Yung pala hindi kaya, bro. Pero buti buhay pa ako ngayon. Nakusap mo ako eh. Yan. Grabe. Yun yung mga kumbaga sa powerlifting, kumbaga expect mo na siya. Kung hindi ka pa na-injury ngayon, parang niisip ko, expect mo na siya para pag na-injury ka, yung frustration mo mababa. Aware ka na, no? Oo, parang hindi ka na mabulaga. Ay, parang ma-injury ako. Pero wag naman sana. Wag naman, Parang ganun. Oo. Kasi minsan pag na-injury ka, panghinaan ka ng loob, mga ganung something na parang, di katapusan ko na, parang ganun. Yung mga ganung tao, di ba? Pero, ayun nga, men, before, bago tayo dumako sa powerlifting, sino ba si Priest, before? Syempre, just to, to add up lang, unang-una kitang nakita, actually, personal, yung nag-meet pa sa PA, sa ZES. Nalala mo yun? Okay, pandemic meets ZES. Parang ganun, parang pandemic meets ZES yun na parang, Sumali ka doon? Sumali ako doon. Yun yung time na na-bum out ako eh. First meet ko, parang bum out first meet ko. Pero yun yung nakita ito doon, parang nagwa-warm up sila. Tapos, ito, first impression ko sa'yo to. Neto, nagwa-warm up sila doon. Pero alam ko na parang kilala na kita before noon na parang nakita nag-meet sa PAP, nag-PAP ka pa. Nakita nun, parang nag-warm up sila. Parang nag-warm up sila, tapos binuhat mo yung warm up nila. Tapos sa isip ko, syempre, natural instinct ng wait lang, wala.
Check. Yun. Natural instinct ng tao. Neto, yabang na ito. Kagin. Pero yun nga, syempre di pa tayo lala nun men eh. Pero nakikita na kita. Pero again, syempre kilala man natin si Pris na deadlift talaga. Pero yun nga, ayun, doon kita unang nakita. Nung time na yun. Naalala ko yun. Actually, last competition ko yata sa PAP noon sa pandemic sa West. Oo, last competition ko. Tapos after nun, a week after, saka ako nabipat ng PHPL. Yun na yun. Okay. Kaya sabi sa akin nila, iwan yung kapapmilya. Kapapmilya. So bro. Pero yun, before powerlifting talks muna, like, sino ba, like, anong trip ni Pris dati before powerlifting? Do you have, like, sports or anything na pinagkakaabalahan before powerlifting? So before, gym lang ako bro. Like punta lang ako sa gym. Gusto ko lang mag-bench press, gusto ko lang mag-sit-ups, crunches, gusto ko mag-abs kasi nakikita ako sa social media YouTube. Kaganda ng katawan. Mismo. Ay na, curls for the girls. Curls for the girls. Ganun naman, feeling ko ganun naman. Tapos abs, no? Oo, na bro. Tapos one time, lumipat ako sa may Antipolo. So doon ko nakilala yung si Jeff Palma. Jeff Palma, okay. Strongman siya. Nagka-powerlifting din siya before, kasama ko sa PAP. Oo. Tapos, sabi ko, ang lakas bumuhat ito. Oo. Hindi naman siya yung, like yung nakikita mo sa social media na batak na shredded, gano'n. Oo. Pero, ang lakas niya. Sabi ko, parang gusto ko rin yung ginagawa mo. Okay, so, parang namulat ka na sa heavy stuff. So, tangina, hindi pa ako hindi ako marunong mag-squat noon, hindi ako marunong mag-deadlift. Like, ang ginagawa ko lang lagi, bench press, tapos abs na ako, minsan arms. Okay. So, bodybuilding talaga. Budoy building. Pero, like, anong nag-ano sa'yo nun? Anong nag-trigger sa'yo? Kasi ako, nag-trigger na nag-jump sa fitness kasi high blood ako nung college. So, talaga nagpayat, etc. Sa'yo, like, may nag-trigger ba or talagang curse for the girls lang? Tapos, that time kasi, nakikita kong sobrang lakas ni Jeff. May upcoming competition siya noon, national ng strongman. Okay. So, doon ko nakita sila Ronald Alan Rubunan. Yan! Master! Si Kerubin, sila Nelson Ancheta, Carlos Lanzona, si Joyce Reboton. Joyce Reboton. Si Nestor. Si Nestor, man. Bro. Man, anong year to, by the way? 2016. Okay. So, bro, sabi ko, putang ina, nalakas nila. Gusto kong maging ganito. Okay. Puta, kinausap ko na. Right after nun, kinausap ko na si Jeff. Sabi ko, bro, turuan mo naman akong ginagawa mo. Okay. Gusto kong maging malakas. Okay. So, doon nagsimula yun. So, first, sports ko talaga is strongman. Strongman talaga. So, mas gusto ko yung mga bumubuhat na mga hindi mo ina-expect na, bubuhatin. Like, mga unorthodox or unusual. Unusual objects. Puta, bumubuhat ka ng bato. Bato mo. Binabato mo yung gulong. Diba? May weight class din ba yun? Meron bro. Yata sila pa. Nung time na yon, si Joyce yata yung nasa under 70 plus. Sabi ko, puta, ang lakas ni Joyce. Babae. Tikin. Ang ina bro. Grabe. Lakas niya. Sabi ko, so lakas pa sa akin. That time, puta, sabi ko, parang gusto ko maging, ito na yung maging ako. Like, pupunta ako sa gym, magpe-prep ako para dito. So strongman talaga. Strongman. So before powerlifting, strongman talaga. So, nung nag-enter ka na din, strongman, meron ka bang like nag-guide sa'yo, nagturo sa'yo? Ayun, si Jeff. Si Jeff talaga. Actually, owner din siya ng gym na pinag-gyman ko. Okay. Tapos, doon ko nakilala sila Nonong, si Enoch, yung mga taga-East. Taga-East. Kami nagkakilala. So, ang saya pag kami kasama ka sa training. So, doon ka gaganahan. Kasi wala kayong isip kung magpalakasan kayo. Mismo, okay lang di ba? Kumbaga friendly competition in a way na at the end of the day, pare-pares kayo nag-i-excel Tapos, sabay-sabay kami compete. Novice kami. Tapos, right after ng novice competition, nakalaban ko doon si Kentan. Si Kentan na weightlifter siya, crossfitter. Okay. Okay. Hello, coach. Shout out. Tapos, kinuha niya ako athlete. Okay. Para sa weightlifting, tsaka sa crossfit. Tapos, tinuturuan niya rin ako mag-coach sa gym nila. So, tumawid ka na ng weightlifting nito? Nag-compete ako ng weightlifting, pero napag-isipan ko, hindi talaga para sa akin, bro. Parang, masasabi mo bang yung difficulty ng, sa bagay pares silang difficult, pero, anong reason ko bakit hindi para sa akin yung weightlifting? Nung time na yung kasi, so parang ang bilis ng transition ko from strongman papunta ng weightlifting. Okay. So nag-train ako noon twice a day.
Okay. O like twice a day. Umaga, tsaka pupunta ako ng gabi. Okay. So wala akong ginagawa kundi mag-squat, snatch, clean and jerk, ganun. Ganun yung training namin. Tapos halos 4 to 5 times a week kami nag-train. Kasama ko din si Ramil. Ramil Javier. Shout out, Ramil. Yun. So, ba, nung sa tagal ng training, like, para after a month yata, sinabak na agad ako ng coach ko. Sa weightlifting. Kalaban ko nun si Justin Hernandez. Yung isa siya sa mga top competitor ng CrossFit. Actually, umaba na yata siya sa ibang bansa. Okay. Sa Philippines. Sa nangyari. So sabi ko, tangina coach, kalaban ko ang laki. Bodybuilder ba yan? Ay, bodybuilder. Bodybuilder pala talaga, bro. So that time. Tapos, nag-compete naman ako. Hindi nga lang nakapwesto. Okay. Tapos noon. So yun yung first ever competition mo? Ng weightlifting. Yes. Pero nung nag-strongman ka, how's the first competition mo doon? Nag-podium ka ba? Yes, first ako noon. Putik yan. Obvious yung sinalihan ko. Tapos nakitaan nila kasi ako ng potential. Kasi ang lakas ko nang talaga yung humila. Humila talaga. Like pull talaga. Kasi ang strongman kasi puro pulling movement talaga. Like yung leg press, hatakin mo siya. Oo, no, sa galing ilalim yun no? Yung stones, galing sa ilalim. So hatakin mo. May pull lahat. Diba? Lahat. Yung frame carry, bubuhatin mo, hatakin mo na bago ilakan. May pull lahat. So lahat meron. Then, halos lang lahat. Tapos, then, go ahead. After nun, parang since tuloy-tuloy ako mag-train ng weightlifting, doon ko naramdaman na sumasakit yung tuhod ko. Okay. So papalapit na yung strongman, parang hindi na healthy yung tuhod ko. Like, sakit na niya kahit nakaupo lang ako. So yun, nagpa-consult ako sa Polarity yan. So sabi nila, nagkaroon ng muscle imbalance yata sa patellotendinitis na sobrang humina yung hamstring ko compare sa quads. So yun, parang medyo laylo muna ako sa competition sa weightlifting nun. Tapos puro training muna. Tapos yun, and then next nun is nag-start na yung journey ko as powerlifter. Okay, ayan na. Yan na si powerlifting. Pero right before nun, like, may idea ka ba nun before mo nakita si powerlifting? May nakikita ka na ba nagpa-powerlifting? Sino yung mga nakita mong like, ayun, tinitingala or may nagturo ba sa'yo or may naghikayat? Nung panahon na yun, wala pa. Actually, akala ko yung sa ginagawa ng mga powerlifter is accessories lang para doon sa strongman sports. Like, nag-squat lang sila, nag-bench press sila, nag-deadlift sila. So, akala ko accessories lang yun. Hindi ko alam na sports pala talaga yun. Okay. So, then one time, nakilala ko din sa Mike, si Coach Bert. Okay. Yung legendary gorilla. Si Gayanes Gorilla. Sa Mike's. Yes, sa Mike's. So, dati namin coach nila Nestor yun. Okay. Shout out. So yun, siya yung nagana sa akin, nikayat niya ako. Dude, baka gusto mo mag-powerlift, sabi niya ganyan. So syempre, sabi na, ikaw ba naman, tuturuan ka ng... Mismo, legend. Diba? Tuturuan na siya na nag-offer sa'yo. Umuha na ako. So paalam niya mga maayos sa isang coach ko. Coach, para gusto try yung powerlift. Tapos, mas nag-work siya sa akin kasi nung time na equip. Okay. Naka-equip ka nun. Yes. So wala siyang sakit sa tuhod ko. Kasi raps. Mismo. Ang mahirap lang sa equip is ang tagal mo talaga mag-train. Kasi. Tsaka hindi siya kaya na pang isang tao. Mismo. Actually, that's the reason why hindi ko talaga nakita yung sarili ko mag-equipment kasi unang-una sa lahat, oras pa lang. Actually, yung coach ko, si Coach Melvin, nag-try siya. Kaso, syempre, trabaho niya, hindi talaga kinaya ng oras. At saka, ang tagal, as much as possible, kailangan may training partner kay. Di ba, yung kilo-kilas nga, di ba, lagi silang magkasama. Kami training partner, training team kami training team talaga. Kasi kailangan mo ng tagatali ng wraps. Kailangan mo ng taga-suot ng suit, di ba? Although sanay naman kami sa strongman noon na nagkakapasa kami, nagkakasugat kami kada training. Etong si equip powerlifting is parang ganoon din siya. So hindi ka uuwi nang wala kang sugat, walang pasa. Pero masasabi mo mas matagal mag-training si equip powerlifting kaysa sa strongman? Mas matagal si equip. Si equip kasi dahil sa equipment. Mismo. Then anong fed yung sinalihan mo doon? PAP na yun? Wala namang ibang... wala pang PHPL yung time na yun? Wala pa. Parang binubuo pa lang Binubuo pa lang si PHPL. Ayan. So, how was it? Like, ilang months na nag-prep ka? Kasi sabi mo kanina, may prep ka kanina sa weightlifting, 1 buwan lang. Sa powerlifting na to? Sa powerlifting, parang nag 2 months din yata kami ni Coach Bert noon bago niya ako sinalang. Okay. Oo. Ang tagal din namin na kailangan... Sa powerlifting kasi, lalo pag equip, so, hindi mo siya kailangan hindi mo kaya madaliin eh. Oo, So, iba yung technique niya compare sa raw. Oo.
Like, iba yung movement, iba yung execution. Mismo. So, Kailangan mo siya i-tempo kasi out of balance ka ata, lalo na sa squat, di ba? Tsaka ang dami yung cheche-boreche doon. No? Kailangan mo ng blocks, kailangan mo ng kailangan mo ng chains, kailangan mo ng bands. Bro, lahat madami. Iba-iba. Kasi lalo yung sa bench noon, parang yung bench noon, instead na ipipress mo lang, di ba? Regular bench. Yun, kailangan pang hatakin. Mismo. Kasi di ba ba yung suit? Nasabi sa akin yan, sa sobrang stiff ng suit, hindi mo mabababa. Hindi mo mababa. So marami na bump out talaga doon pagka hindi mo maibaba. Hindi mo control in a way at saka napupunta ata sa mukha nila. Yun. Parang ganun na nami-miss groove. So, powerlifting, eto na, equip. How was the first competition mo sa PAP? Ayun, so mayabang talaga ako. Yung first competition ko ng equip. So nag-break ako ng record agad? Yes. Yan. Hindi ko alam kung open record agad na break ko noon. Novice na break ko. Matik yun. Ang novice record yata nun is 190 lang sa weight class ko. 93 ako sa body noon. Kasi sabi nung coach ko, dude, wag ka na mag-cut. Puta ang body weight ko, 83.5. 0.5. Tapos, naglaro ko 93. Putik yun. Then, yun. May kilala ka ng kalaban nun? Like, wala talaga. First time ko talaga sa powerlifting. Gets. May makilala ko, kampi ko. Ay, ka-team ko. Ka-team mo. Pero yung coach ko kasi magaling siya mag-distribute ng weight class. Weight class, So ito, dude, ikaw dito sa weight class. So wala kang like, magkakaiba kayo, magkakampi kayo, pero magkakaiba kayong magkakaiba kayong weight class. Tapos novice yata ako sumayin, tsaka open. So nung first squat ko, so syempre kabado ako, tapos equip pa ako. Equip ka ba? Ay na bro, ito doon, dami nakatingin sa akin. So first attempt ko, nagawa ko naman yung command, na-squat ko siya. Kaso pagkat angat ko, since may bounce yung wraps. Puta na lunges ko siya, bro. So na lunges ko na forward ko yung isang paa, tapos nababa ko yun sa likod. Okay. So bad lift siya, bad lift, Oo. Tapos pangalawa, parang sabi ng coach ko, dude, kunin mo, wala tayo score. Hindi pwedeng, ayusin mo. Yung pangalawa naman, wala akong command. Okay. Squat ko agad. Tik yan, road to bomb out to Siyempre, kinakabahan ako. Kahit naman sino siguro, walang dalawang attempts sa squat, kakabahan ako. Hirap-hirap mag-train. Tapos, machuchok ka lang, no? Machuchok ka. Pero masasabi mo, hindi naman siya. Hindi naman na-overshoot yung first attempt mo. Hindi magaan masyado Magaan. Okay. So, technical problem. Like, the lunges ko nga siya. Lumipad yung paakyat. So, 225 yata yun. Yung last attempt, kinakabahan na ako syempre. So, yung last attempt, inantay ko lahat. Inantay ko, nasabihan ako ng coach ko na, dude, ibaba mo na. Hindi ko inantay yung squat command. Inantay ko yung coach ko mismo, dude, ibaba mo na. Tapos antayin mo, ibalik natin. So, yun. At least, pumasok na. Nakaraos. So, hindi ka na bomb out nito. Pero 1 out of 3. 1 out of 3. Pero okay lang. Okay lang yun, men. Pero yun, parang national record to. Hindi pa. National record. Ang national record yata equip that time is 240 plus. Taas na. Galing yun sa mga OG ng powerlifter. Yung mga yung mga nakalimutan. Sila Gaspar, gano'n. Matagal na. So, eto, huwag natin tanongin yung bench kasi commercial lang si bench. Deadlift mo, how was it? Like, ano yung number? Bigyan mo kami ng overview ng deadlift mo nung time na yun. First competition ng powerlifting. So, deadlift, equip siya. So, parang opener ko yata is 230 agad. Damn. So, nag-opener around 230. Then, napansin ng coach ko, parang kinakabahan ako. Okay. Kinakabahan naman talaga ako first competition eh. So, parang ang lamig ng kamay ko. Parang hindi ko maramdaman yung ball na hinahawakan ko siya. Naangat ko, so parang sobrang pangit na parang hinatak ko lang talaga. Hinatak mo lang talaga. Na-good lift naman. Tapos ang sabi ng coach ko, second attempt, try kami magbura ng record. Kasi na-break na yata namin yung novice. So, try namin bura yung national record for open. So, umangat. Mas maganda yung second attempt. Tapos, nag-jump kami for third attempt. Alam ko hindi ko na naangat eh. Okay. Hindi ko rin alam bakit eh. Okay. Ano third attempt ba nito? 250, mga ganun. 240 yung next eh. Oo. Nakashoot ka nito, no? Nakashoot ka. Titan ba yun? Mga ganun. Sumo ka na nito? Sumo ka na nito. Hindi ako nag-conventional sa sa powerlifting. Pero nagamit mo si conventional strongman. Yes. Okay. Okay. Hindi ka Okay. Then, fast forward, anong next mong competition mo ng powerlifting? Nag-raw ka na? O nag-equip ka pa rin? Parang sinasalihan ko rin yung equip kahit bench only. Okay. So, hakot ng medal, hakot ng record. Mismo. So,
expected mo talaga pag equip yung competition konti sumasali. Kahit dati pa. Oo. Pili ko one of the reason din yung price ng equipment. Mahal yes. Buti na lang din sa amin no, that time. Equip din talaga yung laro ng coach ko. So pinapahiram lang walang problema. Sobrang bait niya kasi like free yung training namin, free yung equipment, diba? Tapos pagdating ng competition may handler ka na. Sarap. Nag-loader sa PAP. Sa PAP. Actually, lately ko lang din nalaman, pag nag-handler ka pala sa ibang bansa, may bayad. Kasi kinakain ng oras. Parang ganun. Parang may tinanong akong tropa doon na nagbayad siya ng $100 ata yan. Per tingin. Pero sa atin na libre lang, no? Kawang gawa. Sa atin libre lang. Kawang gawa. Alala? May issue pa. May issue pa. May libre na nga, galit ka pa sa handler mo, no? Hindi na encounter na ganun, bro. Mismo. So, ayun, tawag dito, fast forward, kailan yung last meet mo? Pasok tayo dun sa last meet. Ay, by the way, meron ka bang mga nakalapang like dikdikan dito sa PAP or yung time na yun, ikaw na yung pinakamalakas? Meron talaga. Like, sa equip muna to nakalaban ko yung Hapon, si Kazuhiro. Hindi ko ilala yun. Pero sobrang lakas to mag-bench. Yung squat namin, pantay yata kami, nag-225 kami pareha sa squat. So, equip to eh. Tapos pagdating ng bench, opener niya is 180. Damn. Opener ko 130. Sabi ko sa coach ko, puta coach, tambak na. 50. Okay na, talo na tayo. Tapos, yung pala, alam na nila, yung teammate ko dati sa Barques Pino. Tapos si Coach Bird, sabi niya, dude, kaya yan. Yung pala, alam na nila yung opener nila sa deadlift. Mababa deadlift. Ay, ilaban mo lang. So, puta, naangat ko yata sa bench noon, isang attempt lang. Yung Kazuhiro, nagmabot yata siya ng 190, mga ganun. Pero equip kasi. Equip. Ang galing niya gumamit. Like, alam ko, nagtuturo sa kanya mag-equip si Daigi Kodama. Okay. Yung isa sa mga magaling mag-equip sa world. Parang pansin ko, ang daming mga Japanese na nag-equip, no? Parang pansin ko lang. Nila, by the book kasi yung gamit nila ng technique. Recently lang, alam ko, meron ano kung Japan yung, nakita mo ba yun, yung nag-180 dito, nung nakaraan sa PAP? Equip, yung si Feral? Yung ng Feral. Puta. Pero Pinoy. Pinoy siya nakausap ko siya Pero parang record siya ng, kung Japan ba yun? O Asian record siya ng IPF. Galing no? Pag ganun na, lagi mo na siguro pa-practice yun para matuto ka feeling ko. Technique talaga. Kasi biruin mo, equipment. Gumagano, no? Ang bilis no? Para siyang slingshot ba? Parang ganun yung slingshot. Parang ganun yung bench shirt. Parang ganun. Then, how was it? Like, panalo ka nun? Nung time na yon, so sabi ko doon sa bench, after bench, sabi ko, coach, di yata kahabulin. 50 kilos, mataas yun, bro. Okay. Then sabi niya, kaya mo yan, ilaban mo lang. Then pagdating ng deadlift, opener ako na ng 260. Damn! Siya, ang opener niya, 180. So, putang na, panalo na ako. Tinambakan niya ako na almost 60 yata sa bench, 60. Pagdating ng deadlift, dumamang ako ng 20. Damn, wala na, finish na. No? Alam na. Kumaga, alam na. So yun, parang panghabol ko din si deadlift. Mismo. Yun yung nakakatawa sa powerlifting, no? Na parang, kumbaga, at the end of the day, hindi pa tapos yung laro kasi may 3 lift Yes, iulatin mo lang sila, no? Mismo, men. Masasabi mo na tarang sobrang advantage talaga pag nagla-last pull ka, no? Yes. Like, pag malakas ka, humatak, alam mo paano paandarin yung laro. Alam mo kung lamang ka. Mismo, parang nasa palad mo siya. Controlled mo siya. Tama. In a way. Kasi, alam mo yun, parang, damn. Deadlift specialist, shoutout sa inyo lahat. Pero yun nga, men. So, nung time na yun, so, technically, nanalo ka. Nanalo, no. So, equip to. Sa equip din. Okay. So, break muna tayo. So, ayun. Natapos yung inasusap natin is yung about, sa equip. So, is that the last meet na na-equip ka? Or meron pang... Meron pa, kaso... Nahabol ko nila yung records. Okay. Laban Okay. Ganun. Mismo. So parang naghahabol na ako ng equip records that time. Okay. Tapos parang gusto ko burahin yung squat na 240 plus. Hindi ko mabura. Hina ako talaga mag-squat. Hindi ko rin yung bakit. Masasabi mo ba na sa squat parang kumbaga kasi like malakas tayo mag-deadlift, etc.
malakas ka mag-deadlift, malakas ka mag-bench. Masasabi mo lang, malaking factor yung build ng katawan mo. Like yung anatomy mo sa squat. Sabi nila, actually, dami kong tinanong about that. Sabi ko, buta ba't ang hina ako mag-squat? Putang ina yung, like yung deadlift ko, pwede ko nang ilaban sa international. Pero yung squat ko parang, alanganin. Parang under 66. Under 66 lang yung mga tumitira ng ganun. So sabi nila, parang yung hip strength daw kasi, but sobrang lakas, parang overpower siya. Kaya taas ko mag-deadlift. Okay. So, pero, ano ng squat mo ngayon? 250? 260, di ba? Ano lang, kumbaga, it's a matter of time. So, depende lang siguro sa depende sa technique mo. Mismo. Paano i-maximize yung katawan para doon sa movement. Mismo. At the end of the day, feeling ko kumbaga, kasi ang powerlifting sports is marathon talaga siya. No? Like, hindi on a stop na merong malalakas nga katulad ngayon, pero hindi mo agad-agad makukuha mismo. Pero, going back sa, like, any memorable meet or yun na yun? Yun na yun. Yung hapon na yun. Then, wait lang. Sige. Okay. Then, after equip, nag-transition ka ng Raw na? Yes, Raw na. Okay. So, nag-switch ako sa Raw. Parang that time kasi daming sumasali sa Raw na. Mismo. So, parang, syempre, makikihype ako. Mismo. Oo, parang mas maganda yung tawag dito. Marami kang kalaro, marami kang kalaban, marami kang ka-weight class. Tapos, that time din, nag-iba na ako ng coach. Okay. So, kinausap ko si Badass. Okay. Badass Athletics. Okay. So, willing naman siya turuan ako. So, doon kami nag-start. Nag-pisa kami ng Raw. Okay. But, correct me if I'm wrong, tama ba yung unang, like, sumikat si powerlifting, like, halos baliktad dati, no? Mas, or mas marami pa rin naglalaro sa Raw dati? Or usually yung mga competition dati equip, like, nung unang panahon? Equip yata Feeling ko equip no? Parang ganun. Parang late lang sumikat yung Raw. Kasi parang narinig ko siya sa podcast na parang before, na pag powerlifting, automatic na ka-equip ka. Parang ganun. Actually, dati, konti lang talaga sumasali pagka-equip, pagka per weight class. Minsan, 4 lang kayo. Nationals na yan. Nationals na 4. Tapos yung Raw, hindi ko siguro siya napapansin. Baka ganun lang din. Tapos, nung napag-decide ko na naisipan ko sumali sa Raw, doon yung time na parang nagbo-boom yung powerlift. Okay. 2000 ano to? Ba ako? Ano ba last competition ko sa 2018? 19. Before pandemic to? Pandemic, naglalaro ko ng Raw okay. Sa Zest. Sa Zest. So parang third competition ko yun ng Raw. Okay. Sabi ko, shit, para mas masaya yung Raw. Masaya. Kasi maraming kalaban. Tsaka yung training mo, hindi ganun kahirap. Hindi ka ganun ka-hassle ba? Tapos like yung natutuwa ako kasi nung nahabol ko na yung numbers ko ng equip. Like nahigitan ko siya. Okay. Yung deadlift ko ng equip is 270 yata yung max. Pagdating ng Raw, mabot na ako sa 300 sa training. Okay. So dami ko in-adjust. So parang trial and error lang yun. So nag-work sa akin yung mga adjustments ko. Okay. So sabi ko, kumpik ko yan na Raw to. Okay. Yes. Tapos, yun nga, PAP last competition, nagpang-abot ba kayo ni Johan? Hindi. Hindi kami nagkakalaban. Gusto ko rin siyang kalaban that time. Actually, yun yung before instances na like nasa ibang bansa siya. Pero nag-register siya. Like, yes, may kalaban na ako. Medyo dikit kami. Pero wala, hindi rin natutuloy. Hindi nga natutuloy. Ang pinakamabigat ko na kalaban doon, actually pinakadikit sa Raw, si Misha. Misha Baucas. Di ko... Taga Baguio Barbell. Baguio Barbell. Ang lakas siya mag-bench, bro. Okay. Parehas kami ng squat din noon. Tapos pagdating ng bench, malakas siya sa akin ng 20 kilos. Tapos ang opener ko yata sa deadlift is 270 to 80. Okay. So doon ako lumamang. Okay. So yun yung parang pinaka-dikit. Kasi minsan sa powerlifting din parang, hindi ko alam kung nararamdaman mo yan na parang, hindi rin, masaya pag nananalo ka, pero hindi rin masaya kapag ang lala ng lamang mo sa... ganun ka rin ba?
Sa ngayon? Sa ngayon kasi, men, sa ngayon, nakikita ko, madalas ganun din lagi nangyayari eh. Nararamdaman mo ba yun ngayon? Ngayon, hinahabol ko na lang yung national record. Tsaka syempre, yung title ko noon na syempre, pound per pound. Mismo. Across all Fed na number 1 ka. Hindi ka na natin kalibangan natin. Oo, syempre. Nandito na tayo eh. Tapos yun. Pero yun nga, para kasi iniisip ko rin ito na parang, so sobrang lakas ng depress, na parang, wala nang, alam mo yun, parang lang thrill. So yun yung parang, nagpo-push sa'yo yung record na lang talaga. National record. Like, i-push na lang mismo. Yung technically, yung kalaban mo yung sarili mo na lang talaga. Actually, inspiration ko dati si Nestor. Okay. Si Nestor Regulla. Alam niyo na PHPL si Nestor? Oo, nakita ko yun. Meron akong nakita. Actually, si Nestor, isingit ko lang. Paras kami ng school. UE din siya. May parang tropa siya ng tropa ko. Parang gano'n. Anyways. So, technically, nakita ko yung post niya dati na parang, yun nga, PHPL siya. Nung time na pumasok kasi si PHPL, so nag-boom siya. Kasi parang opener din sa mga power. Ito, ang ganda ng Fed na to. Sobrang organized niya. Mismo. Like, speaking of organized, si Alfred kasi, nung first time niya pumunta sa, hindi sa napapag-compare. Kaya naman tayo. Doon na tayo sa totoo, men. Hindi kasi, feedback lang naman din kasi to. Nung time na pumunta siya doon, ang pinaka napansin niya daw sa PHPL meet, ang daming organizer sa likod in a way na parang hindi ba halo-halo yung tao? Na parang controlled. Magaling si Carlos doon. Mismo, controlled siya kasi doon na tayo sa totoo na kapag may meet si PAP, nagets ko naman nun, may mga handler, pero hindi maiiwasan. Katulad na lang nung last meet nung sa tent. Yung tag-strongman kami. Oo, nag-strongman kayo. Hindi maiiwasan na may papasok at papasok sa warm-up area na hindi naman talaga, hindi kasali sa laro, hindi handler. In a way na parang nako-compromise yung warm-up ni athlete. Oo, tama. Na parang, yung athlete pa yung mag-i-excuse sa mga tao nandun sa likod. Hirap, no? Oo, which is, mahihiya, no? mismo ikaw pa mahihiya, ikaw yung athlete, ikaw nagbayad. Alam mo yun, nagets mo yun. Saka, nakakaawa, in a way na siksikan. Alam mo yun? Yun yung pinaka nabanggit niya sa akin na pinaka organized. Organized. Although hindi pa kasi ako nakakapunta ng PHPL meet eh. Siya nung pumunta siya doon. Ayun. Yun yung baka kailangan lang tingin ko na dagdagan pa ng PHPL, ng PAP yung mga volunteers mismo para doon. Oo. Feeling ko tao talaga kailangan. So alat na lang ng konting budgets or para doon. Oo. Ng tao. Mismo. Tsaka feeling ko kailangan ng adjustments lang naman siguro. Konti lang naman. All goods na naman. Yun lang naman yung talagang difference nangyayari. Sabihin nila yung mga handlers. Si Carlos kasi like hands-on siya, sinasabihan niya lahat ng coaches, handlers na, bawal yung mga viewers dito. Pagka hindi ka nag-compete, hindi ka coach, doon ka sa labas. Pagka stricto siya sa ganun eh. Mismo. Pero sana itong PHPL Nationals, gawin ganun ulit. Mismo. Kasi mag-compete siya eh. Mismo. Pero yun nga, kumbaga, at the end of the day kasi, sa mga, for example, ang tawag dito, meron kasi hindi nakakagets ng mga audience na parang, sulit naman ito. Hindi kasi, ang mangyayari doon, mako-compromise kasi si athlete. Yun yung point doon kung bakit kailangan maayos or limited lang yung tao doon sa warm-up area. Kasi, yun, feeling ko nag-agree ka din naman na parang yun yung pinaka-importante. Yes, yung warm-up. Warm-up, palyado warm-up mo, anong gagawin mo doon sa Diba? Meron eh. Hindi mo talaga may iwasan. Hindi may iwasan. Lalo na pag nangyayari yung sa mall, ganun. Pero, feeling ko konting adjustments lang. Lalo kung maarte ka sa mga gamit, equipments ng warm-up. So, hindi naman porket kung ano yung nasa platform, yun ang gagamitin nyo sa warm-up, diba? Mismo. Kumbaga, so, yun ang adjustment para sa akin eh. Kailangan mo mag-adapt agad eh. Kasi wala nang room for magreklamo ka pa. Magreklamo ka pa ba nun? Parang doon ka na eh. Hindi ka pwede magreklamo. Hindi namin. Hindi na wala. Tsaka magreklamo ka na. Ano mangyayari? May dadating ba na magandang equipment dyan para i-warm up mo? May mga athlete ako na gano'n. Pangit ng platform. Like, hindi pantay. Oo. Yung plates hindi kasya. Kasi bumper. Oo. Ang gagawin natin. Wala na. Nagawa. Alam mag-warm ka sa platform, nag-i-start na yung flight. Mismo. Diba? Na lang. Kumbaga, mag-adjust. Adjust na lang talaga. Sabi, wala sa panay, nasa Indian yan. Mismo. Diba?
Kasi wala, imbes na magreklamo ka, what if ituon mo na lang yung sarili mo, gawin mo na lang paraan. Oo, tama. Di ba, parang, may stressin mo pa yung sarili mo. Pero pag nasa international competition ka naman yata, mas maganda. Oo naman. Maganda. Malamang. Pero, before tayo magdako sa PHPL, yan na. What made you decide? By the way, kailan yung last laro mo ng PAP? Natandaan mo pa? 2000? Yes. Actually, di ko makakalimutan yun. Okay. Last laro ko ng PAP is 1 week before na ako lumaro ng PHPL. Okay. Eto na yung mahiwagang tanong na gustong malaman ng lahat. So, what made you decide na go PHPL? So, nung time na yon, sabi ko nga, di ba? So, medyo exciting, tsaka mas maganda yung competition. For me, yung PHPL that time. So, meron pang pausok. Mismo. Oo nga daw. Diba? Actually, nabanggit ni Sorima yan sa akin na ganun daw yung event dati. Yung parang mga event ng untested sa ibang bansa. Parang USAPL. Ganda. Mismo. Sorry. Tapos, meron pa siyang prize money. Oo nga daw eh. Parang si Isaiah, ilang beses umako ng 30,000. Legit? Kasi alam ko pagka best lifter, 30K eh. Umabot ng ganun yung price dati? Alam kung 30K o masaba. Pero man, 5 digit is 5 digit. Diba, bro? Kasi kung 40... Sa PAP, ilang years ako sa PAP. Wala rin naman ako kung Feeling ko ano yan eh. Kumbaga kasi feeling ko, since under siya ng umbrella ng IPF, technically, karangalan siya eh. Parang, ano lang eh. Kumbaga, parang siguro, parang Olympics. Wala ka namang, meron ka siguro prize sa gobyerno, pero pag nag-compete ka, wala naman eh. Pag nanalo ka pa. Oo. Pag wala, hindi ka kilala. Pag di ka kilala, hindi talaga, men. Gastos lang. Actually, palabas lahat. Pero importante niya, may enjoy mo talaga. May enjoy, oo, tama. Pero pwede mo siyang gamitin na parang, for example, ginamit mo si powerlifting, kahit di ka kumikita, eventually, katulad ng nangyari sa'yo, naging coach ka. Parang, alam mo yun, kumbaga, ano lang siya eh, parang chemo siya. Parang sa mga instrument mo. Parang gano'n. Na parang para mag-jump in ka sa mismo. So, yun. Aside sa yung bonggang at saka prize money dito sa PHPL, ano yung pinaka like what made you like ba't ka nag-jump in? Tapos that time kasi that time na nag-start si PHPL. So, ang dami ko kilala doon. Sa PAP parang wala na eh. Ang kilala ko lang is mga taga-ZEF. O hindi ko kilala yung iba. So, parang yung enjoyment nakikita ko doon sa Fed na yon. So, yung mga nagbuo ng Fed na yon, dati sila Nestor, si Chester actually, gusto ko talaga siyang kalaban. Kasi, sa kanya lang may silver eh. Okay. Siya yung tumalo sa akin sa Strongman last 2018. 2017. So sabi ko, nag-train ako ng isang buong taon para kalaban siya kasi hindi siya lumaro. So wala akong bawi. Okay. Tapos nag-start si PHPL, like yan, ganda ng ang ganda marketing nila, ang ganda kung paano patakbuhin yung competition. So nainganyo ako. Sabi ko, gusto ko rin mag-compete dito. Mismo. So parang kasi 'di ba dati, feeling ko baliktad eh. Kasi ngayon baliktad na in a way na maraming nag-compete sa PAP. Dati daw before ako pumasok sa actually talagang first choice ko din PHPL dahil sabi ng coach ko, galing din siya dun eh. Like baliktad daw talaga dati. Mas marami kay PHPL. Pero I don't know kung correct me if I'm wrong. Feeling ko yung nalaman ata nila na talagang untested. Kasi may mga iba talaga na hindi alam na untested Fed si PHPL eh. Alam ko dinideclare naman nila. Dinideclare naman. Parang yung iba kasi minsan sali lang ng sali. Parang ganun ba? Wala silang like knowledge about doon. Parang yung iba na gusto lang maglaro. Parang trip lang. Parang no. Pero yun nga, yun kumbaga jump in PHPL. Nag-boom si PHPL yung time na yun. Like ano to, before pandemic or pandemic na to? Nag-boom si PHPL, I think before pandemic. Sumali ako sa PHPL after pandemic na. After pandemic na? Parang last, ng pandemic, last wave ng COVID doon. Okay. Parang pakupa na siya. So nagkaroon ng competition si Zest, di ba? Siyempre, nung time na nalaman ko yung last competition sinalihan ko, sa Zest gaganapin. So, ang daming negative nga nun eh, di ba? Sabi, CR na Zest. Damn. So, actually, yung CR ng Zest, nakalimutan ko tanong kay Raymond kasi pumunta si Raymond Dibuque dito. Sa sobrang haba ng usap natin, nawala na sa isip ni CR ng Zest. Manang lala, grabe.
Grabe yun, actually, naging usap-usapan siya sa powerlifting. Huwag yun, lalamin. Tapos nung competition namin yun, alam po yung sa amin lang yata nagkaroon ng competition na sa CES ginanap. Oo. Puta, hindi siya maganda tignan sa video eh. Hindi talaga. Kasi yung ceiling ng CES, sira eh. Mismo. Ay ko putik, parang hindi siya competition. Parang nag-trip, parang nagkaroon lang kayo ng mock meet. Parang mock meet lang talaga siya. Iyabang. Oo, mahirap siya. Tapos kung compare mo siya sa PHPL that time, anong competition ng PHPL na isa sa Iron Breed, so well-organized din siya. Malinis, technically. Para ganun. So, Napag-compare tuloy. Isa rin sa factor ko yun. Tapos, yung mga kaibigan ko nag-i-strongman, halos majority na nag-i-strongman time na yon, nasa PHPL. So, sabi ko, shit, lumipat na. Parang mas masaya dun eh, di ba? Mismo. PHP rin kasi nung time na yun, wala na rin akong habol ako ng habol ng records, di ko mabura-bura. Mismo. So, try ko naman sa iba. Tapos sabi ko nga, 1 year ban lang naman. 1 year ban lang. Try ko na lang ulit. Oo. Yun. Pero di ka na di ba? Wala na. Di na eh, kasi doon time na yon sa PHP, na-enjoy ko siya eh. Na-enjoy mo niya. Tapos mga sunod-sunod yata yung comp nun. So parang third comp, naisipan ko na rin Mag-hop in. So, yun yung topic na gusto kong itakil din talaga. Which is, natanong ko naman sa'yo kung goods kang itopic sa'yo, umokay ka naman. Well, kasi, pansin ko rin kasi, kadalasan ng mga bata pa lang ngayon, nag-hop in na at some point na hindi pa nila nare-reach yung, alam mo yun, yung genetic capability nila. Parang may nag-i-influensyang iba. Feeling ko. Hindi ako yun ha. feeling ko mataas ang factor nun. Either bodybuilding or powerlifting kasi. Kasi parang ang nangyayari, syempre, feeling ko dala ng social media na pag nakikita nila, big example, Sam Sulek. Pag nakita nila, akala nila, alam mo yun? Diba? So, ano ba nang ginawa niya? Parang, so, ang kadalasan, ito pa naman yung generation ngayon na parang, yung attention span ng tao, yung patience ng mga kabataan, sobrang liit. Na parang gusto nila, snap lagi, nagmamadali sila, ganun. Parang magic, ganun. Feeling, siguro naging factor yun, shortcut. Na in a way na parang, yun, big factor, may nag-influence sa paligid, sa mga napapanood nila. So, what made you decide na mag-hop in doon? Siguro influence din ng mga kaibigan ko sa gym. Okay. So, nung may isang gym kasi ako pinupunta malapit lang sa amin. Okay. So, parang, gusto ko din mag-bodybuilding. Okay. Masabi naman sa akin, tinapat din ako ng isang coach doon. Hindi mo ma-achieve yung, matagal ma-achieve yung ganong katawan. Mismo. Kung in a natural. Mismo. Natural way. Sabi ko, pwede naman. Try ko lang. Try ko lang. Try lang. Kargang bahala. Baby dose. Hindi mo nakabot ng dibol-dibol. Di. Kadalasan gano'n dito. So, rin naman siya. So, nag-research din naman ako. Tapos nagtanong din ako sa marunong. Sa mga bouncer lang. Yun ba yung tinitake ng mga bouncer, dibol? Kasi nasa... Pakita mo pag manas, man, pag bilog. Alam mo may bukol siya. Sintol na yun, bro. Tapos siya, tapos balas, watery. Butik yan. Alam ko, titake mo. Ang lakas mag-dibol. Miso. Hindi marunong mag-squat. Miso. Lakas mag-dibol, di marunong mag-squat. Damn! Tapos, yun. Sabi ko, since di rin naman ako lumalaro ng drug-tested fed. So, i-try ko. Try mo na. So, yun. Nung na-try ko siya, so, malaki rin yung changes, malaki rin yung factor talaga na magbibigay sa'yo ng maganda recovery. Mismo. Kasi like, ang tagal mo mapagod, parang hindi ka agad nagpa-plateau. Hindi ka yung fatigue mo, parang manageable na siya. Like, kahit mataas yung load mo lagi nang binubuhat, okay siya. Sino nabanggit ni Jamal yan sa vlog niya na parang kapag, wait lang. Nabanggit nga ni Jamal yan na kapag, kasi parang nag-usap sila nito ni Orhi na parang kapag kargado ka daw, na parang yun nga yung recovery mo. Yes. Like para kang Android daw in a way na parang... Yung recovery rate mo, parang nagta-times 5 siya. Compared sa normal na natural. Oo. So enhance ka talaga. Oo. Wait lang. Nawawala eh.
Tapos, syempre, matutuwa ka rin kasi gumaganda yung Oh, Ben, pag ganun yun, no? Diba? Oh. So, anong nangyari? Yung like, nag-take ka na, nag-transition ka na, gano'n yung rate of progression mo ba nito sobrang bilis? In terms of katawan ba? Doon muna tayo sa numbers. Sa numbers, siguro, the more, nagkakaroon kasi ng makapal na muscle mass eh. Like, So, nagkakadagan yung amount ng muscle mo eh. Oo. So, I think factor din naman siya. Pero kasi nung nati ako, nasa PAP pa ako doon, mahatak na rin ako ng 300 eh. Okay. So, tingin ko, training pa rin eh. Training pa rin Hindi talaga. Hindi pa rin pwedeng ibase sa mismo. Wala ka naman maayos sa training, hindi ka rin mag-progress. Parang ano lang yan eh, parang sa bodybuilding din yan eh. Parang, meron pa nga ikaw makikita na parang kargado na hanggang pilikmata pero mukha pa rin natural. Ayun yung mahirap. Yun yung mahirap. Huwag ka na magkarga pag gano'n. Mismo. Maraming ganun, men. Like, tawin mo lang dyan, sa gilid. Maraming gano'n na parang, yun nga, karga silang gano'n. Tapos, feeling ko may pagkukulang din, like training wise and food wise din, no? Yes, nutrition. Nutrition malaking iba factor. Kasi akala nila pag kargado sila, puta, akala mo magic na. Oo, men. Shit, ang dami sa akin nagsasabi niyan. Pagkakarga pa ako, puta, yung ganito na katawan ko in a 1 week, in a month. Ginawa mo naman magic bills. Yeah, kaya nga ginawa nga nila, parang yun yung perception nila about sa Tsaka marami siyang consequences din. Sobra. May mga side effects siya, puta. So, kailangan na aware ka doon. Speaking of consequences, simula nung tinake mo siya, like, aware ka na, tanggap mo na ba yung consequence na nung tinake mo siya? Yung nag-take ka? Or like, hindi mo pa siya binigyan ng, like, hindi mo pa siya inisip? Hindi, sabi ko kasi, di ba, hinanap ko muna, nag-research muna. Okay. Which is good thing. Tanggap ko naman. Tanggap mo naman. Oo. Sabi ko, okay lang naman. Okay lang naman. Parang, gusto ko lang talaga susubukan. Mismo. Parang gusto ko makita yung best version ng potential mo, no? Oo. Yung pinaka kayang gawin ng katawan mismo. ko. Kasi alam ko yun din yung reason ni John Hack eh. Like, di ba, pick na siya sa IPF nun eh. Idol kayo si John Hack. Idol mo yan eh, di ba? Lagi mong sinashoutout niya si John Hack eh, no? Deadlift battle kayo. Grabe. Kalaban ko si John Hack, pwede na mag-quit sa powerlifting. Kahit makalabang ko na lang. Mismo. Pwede, di ba? Pwede kang sumali dun sa Fed nila. Pwede ba? Siguro gastos lang. Gastos lang talaga. Men, yun lang talaga. Shoutout sa mga mag-i-sponsor dyan. Baka naman. Man, damn. Papanisin neto si John Hack. Grabe dyan. Ano no? Bench nun, mataas pa sa squat. Grabe, no? Ano bench mo? 200 something na, no? Si John Hack? Oo. 270 plus? 600 bench niya ngayon? 600 pa. Legit? 600 pounds. Damn. Tapos, ang kulit ng buhat ni John Hack ay parang pang beginner's buhat. Yes. High bar, close grip. Talaga ba siya ng IPF? Oo, men. Kalaban niya si Brett Gibbs. Oo, di ba? Ilang beses attempt ni Brett Gibbs na siya, hindi na tayo. Wala, hindi. Sobrang naboring na siya. Lumipat na siya ng drug test. Oo. Wala pa rin tumatalo. Parang wala. Yun nga, hindi yung reason niya eh. Na parang wala eh. Nandun na siya sa peak eh. Nasa, na siya, peak na siya ng wala talaga mga tao. Sayang nga, hindi naabutin ni Orhi eh. Oh. Ang naabutin ni Orhi, si Brett Gibbs. Yata si Orhi nung time na yun kasi hindi pa nagpupunto. Hindi pa. Ang talagang dalawang goat talaga nun, Brett Gibbs at saka si John Hack. Sa pangit ang form, bro. Oo, grabe. Pero takin ang lakas. Talaga. Damn, grabe yung tao na yun. Tama ba? Number 1 siya ngayon? Actually, number 1 yata siya like, regardless. Oo. Okay. Number 1 siya. So, yun. So, tinanggap mo yung consequences nito. So, ano yung mga like good and bad like effects na ito nung nag-transition ka na? So, yung una, syempre, yung good muna. Good muna tayo. Yung improvement sa katawan mo, grabe, syempre. oo. Pangalawa, yung numbers mo, kasi since tuloy-tuloy ka mag-train, parang nila ka maramdaman ganong sa katawan. Mas maganon pa yung katawan. Spike yung buhat mo, kada taper mo, nag-i-improve ka, no? Yun. Tapos, ano every meet nito, talagang dagdag. Tapos yung bad side naman, siguro yung mga, like first is yung mga acne. Acne talaga. Hindi mo, Pangalawa yung like mood swings. Pero di ako nag-roid rage. Mood swings. Totoo ba talaga yun? Like gusto ko lang yung insights mo dun. Ano yun? Parang hindi mo siya sinasadya like may pitik. May pumipitik ka talaga. Pitik. Like bigla ka na lang may inis. Pero pas minsan mag-overthink ka, puta. Ba't mo ginawa yan? Okay. Get. So totoo pala yun. So ang gagawin mo doon,
Hindi ka na malalim. Hindi ko kailangan mo din kontrolin din, parang gano'n. At least, sa'yo pa rin talaga. Sa'yo pa rin Parang, Ano ba bad side mo? Wala na akong maisip So far, yun lang. So far, yun lang. Syempre, hindi na ako uminom ng alak na gaya dati. Oo. Dati kasi nung time na natin pa ako, lakas ko mag-inom Naabot ako ng umaga, tapos kinabukasan training, tapos kitagabihan, inom ulit. Parang yung cycle ng buhay ko, gano'n na lang. Oo. Tangin na lang ginagawa sa buhay. Sinugda ako ng alak. Which is good thing, in a way na at least na nakalma mo si alak. Kasi tama ba, medyo may bad effect ba pag pinagsabay mo siya? Sa liver tsaka sa kidney mo. Mas malala siya kapag sinasabayan mo. Kung hindi maganda yung relation mo. Syempre, pag may bisyo ka pa. Mismo. Then, nag-transition ka na, nag-meet ka ng PHPL. Like, yung numbers mo dito, to the roof na to, no? Like, masasabi mo bang ang laki ng ginamp ng numbers mo from Nati to from PAP to PHPL? Malaki talaga. 100 plus na total na di ba? 100 plus. Sa PAP, hindi yata. 600 plus lang yata ako. 610, mga ganun lang. Parang highest ka 645. 645. Ngayon, plus 100 na halos. Grabe, no? Plus 100 plus. Ang lala. Wait lang. Nasa yung phone? Ayun. So yun, nung nag-jump in ka, like how was it? I mean, monitored mo na, kasi usually ganun 'di ba? Kailangan mo daw, ang pinaka natutunan ko, kailangan mo daw, tama ba ako, yung like mag-monitor ka ng blood something mo. Or nagagawa mo ba 'yun or kasi yun daw yung safe way Yes. Di ba? Safe mamatay niya yata ako. Pero tama, ganun daw, di ba? Dapat. Sa mga, nagkikayat mo. Yan. Syempre, unang-una mong gagawin bago ka mag-ano is, pa-check mo muna yung sarili mo. Mismo. Pa-blood works ka muna. Hindi ko ginagawa yun. Oo. Parang tingin ko, mamatay din naman ako Mamatay din naman ako. Putik yan. So, nag-jump in ka, yun lang talaga yung reason. Like, gusto mo lang talaga matry. Influence din ng mga kaibigan kong bodybuilders. Pero masasabi mo siya, sa career mo ngayon, as a powerlifting coach, malaki bang factor in a way, nakatulong ba talaga siya? As coach? Oo, as a coach. Kasi pagka, like, di ba, nung time na nati ako, nagtuturo na ako sa anytime na. Oo. Ang bilis ko mapagod. So, ang hirap pagsabayin nung career mo, tsaka nung as an athlete ka, tapos coach ka din. Mismo. Sobrang nakapagod. Etong geared na ako, enhanced na ako. So, nakatulong siya. Like, yung pagod mo, nai-lessen siya. Productivity. Yung productivity mo rin as coach, mo. tsaka as an athlete. Kasi pagsasabay mo siya, balance mo siya. Mismo. Kasi talagang maluluto ka kapag ganun Like, lalo na ikaw, ang dami mong athlete ngayon. No? Iba't ibang gym pa minsan. Di ba? Parang alam mo yun, parang maluluto ka ba? Saka parang may mag-gano talaga, may iwan. Mismo. May mag-adjust na isa. Okay. Either pagiging coach mo or pagiging athlete mo. Mismo. Talagang may, kumbaga yung serve to master siya sa yung time din Meron may iwan May ipa-priority ka in a way. Tama. Parang yung squat tsaka deadlift ko lang. Iwan. How was the squat ngayon? Kamusta naman yun? 100 plus yung lamang ng deadlift ko sa squat legit ko Hindi ko tanggap Pero bino-work ko pa din. Oo. So sana, aiming ako ngayon, nationals ng PHPL. Actually, sabi ko nga, inspirasyon ko yung Nestor. Mismo. Si Nestor kasi nag-PHPL siya. Dalawa record niyang weight class. 82.5 tsaka 90. Kung galing naman nito. Sabi ko, nung 82.5, nabura ko na lahat. So aiming naman ako ngayon for 90. Kay Nestor yung record noon sa squat. Buburahin mo siya. Sa PHPL. Oy, recently lang, nag-meet meet ni Nestor. Actually, wala si Nestor. Grabe, 9/9 na, like, first time daw sa karir niya yun Sabi. Men. I don't know may nagsabi sa announcer or something. Like, first time niya mag 9/9. I don't know kung totoo yun or something. Pero, wala, 9/9 siya. Tapos, actually, nag-overweight siya. Don't know kung nangyari. So, 9/9 na yan, sa galing ng attempts
selection ng coach niyan. Grabe. Yung 9/9 na ano na gusto ko max out lang. minsan kasi gets ko naman mag 9/9 ka. Anong nangyari tuloy? Undershot naman yung last attempt mo. Diba? Parang wala din. So gusto ko hangga't kaya ko eh. Mismo. Di ba? Kung hindi mo nga, okay. Mismo. So, at least may score ka. Mismo. Pero yun nga, si Nestor, speaking of Nestor, congratulations kay Nestor kasi recently lang. Actually, may nag-overweight siya ata. Nag-105 siya. Kita ko nga. Nanood ako ng live actually. Nanood ka ng live. So, kita parang... kalaban niya si Ramsey. Kaya kalaban niya si Ramsey. Akala ko nga matatalo niya pa siya. Pero grabe si Ramsey. Shout kay Ramsey. Pero, ayun nga. So, technically, buburahin mo yung record ni Nestor. Sa PHPL. Sa PHPL. Yung time pa na I mean, nasa PHPL. Nasa PHPL. Ano bang record niya? Sa squat? 272. Wala na yun. Hindi ko kaya eh. Yeah. Nisip ko pa lang. Ano training mo anong training number mo ngayon? 250 by 3 na ako. By 3. Pero bigat eh. Bigat talaga. Anong body weight mo pala ngayon? Ngayon nasa 89. 89. Kasi gusto ko kasi ako pagka nagko-compete ako, gusto ko may kinakat ako. May kinakat ako sa body weight. Okay. So para sa akin, para ma-maximize ko yung si PHPL day before yung di ba? Maganda mag-cut sa ganun 24 hours weigh-in eh. So gusto ko siya i-maximize. So gusto ko mga walking weight ko sa 96, 97. Yan, sagad mo. Para ikakat ko siya ng malaki. Patay ako ng isang araw. Pero pag nakaano ka lang. Si Jesus Christ. Pagka sa mabuhay ka ulit. Grabe men. Kasi may mga nakikita o mga nag-cut ng 24-hour weigh-in. Grabe. Talagang para talaga silang parang mga MMA fighter pag nag-weigh-in sila. Wala ako mag-cut pag 82.5. Grabe. Ang walking weight ko week before nasa 90 pa. Tapos bababain ko siya ng before weigh-in nasa 83 na lang ako. Tapos pag gigising sa umaga 82.5 na lang. So, pwede mo ma-share yung kahit silip lang ng way mo. Kasi usually ako, kapag wina-water cut ko si mga athlete ko, water loading ako eh. Water loading, then kung kailangan mag-gut cut sa huli, kung 2 days, 3 days, kung kailangan mag-gut cut para mapasok. Pero usually ikaw, anong number one mo? Or any Ako binabase ko sa water intake ko. So tinataasan ko yung water intake ko parang week before. So water loading. Kung ang usual na take ko ng tubig, mga 4 liters lang, ginagawa ko, dinodoble ko siya. Double 8. Minsan 2.5 pa, so nasa 10 to 12 liters. Siguro 10, gano'n. Be safe. So gagawin ko siya hanggang 2 days before weigh-in. Tapos 1 day before weigh-in, doon ako nagka-cut. Half to half. Cut talaga. Cut talaga. 0.5 na lang, 500 ml from 10 liters, magiging 500 ml lang. So ihi ka pa rin ng ihi. Mismo. Sa mga hindi ka nakakaalam, kasi akala ko mag-water cut ka, tapos iinom ka na tubig. Ganun eh. Ganun yung unang reaction ko, yung wala pang idea. So sa mga di nakakaalam, ang reasoning ng water loading is, ititrick mo yung katawan mo na sasayin mo yung system mo na umihi ka ng ihi. Ganun. Like for example, niload mo yung katawan mo ng sobrang dami ng tubig, so ihi ka ng ihi technically. Ngayon, kapag kinat mo na yung tubig mo, yung katawan mo, kahit wala ka nang ininom na tubig or konti na lang, matitrick yung katawan mo na mag-wash out ng tubig na yung tubig na iniihi mo is yung water weight mo na. Tama ba ako? Pero make sure na rin na na factor din si sodium. Kailangan magaling ka rin mag-timing ng sodium. So pag ginagawa ko, 2 days before weigh-in, nagka-cut na ako ng sodium. Okay. Especially sugar, wala na. Kasi parang fat bodybuilders na. Mismo. Aside from water loading, and yun nga, yun sa mga di nakakaalam, ganun yung idea ng water loading. Actually, ginagawa rin siya sa mga other sports, katulad ng MMA. Lalo pag may 24-hour weigh-in, minamaximise sila. Mismo, reason why, kasi sa IPF, sa PAB, ang medyo sugal kapag nag-cut ka ng ganong kalala, like mataas na weight. Kasi 2 hour lang. Yes. Yung second to the last competition ko sa PAP. Naka-live pa yun eh. Bro, sumuka ako. Legit. Damn! Mali ako ng loading ng So nag-cut ako noon from 85, binababa ako ng 83. So nag-82 na lang yung body weight ko nga nun eh. Bro, suka ako sa live. Yung suka sa carpet ng PAP sa akin yun. Legit? Ay, parang naalala ko yun. May nagkwento sa akin nun. Parang ganun nga. Para ako si Kadita, bro, yung sa ML. Tawag dito, ano nangyari? Like, yung nag-recomp ka, nasobrahan yung sobrang dami tubig? Mali ako ng refeed. So, kain masiba lang. Masiba lang. So, nakita kami na, sa SES din ginanap yun.
So nakita kami nun, gala kami sa Minepa Humor, nakita kami ng Biko. Biko. Putik! Biko, bro. yung after ko mag-way, nakinain Biko. ko. Tapos labas kami ni Nonong, si Nonong yung handler ko. Nakita kami ng karinderya, may Bicol Express. So yung kinain ko rin. Oo. So maya, squat pa lang. Iba na yung takbo ng ano mo. Parang yung brace ko, di ba? So tigas na lang ng abs yata yung mga taba, ng sa squat ko. Facebook. Tapos pagdating ng deadlift, nag-warm up ako noon. So yung ka-team ko noon, kay G, binigyan niya ako ng Monster. Okay. So inom ko yung Monster that time. Yung ka-team ko, sabi ko command niya ako. So nasa harap siya. Command niya ako sa deadlift, bigyan ako naka-lockout. Pero bumalik sa kanya yung Monster na bigyan niya. Legit? Isang gala. Yeah! Damn! Pero yun nga, actually, pag nag-i-intake ako ng Monster, pag nagbubuhato, pero kailangan ko siyang i-intake like ilang minutes. Kasi parang may something sa tiyan ko na parang nadidighay ako na ewan. Na parang ganun. So parang yun, dependent lang yung sa refeed din. So kailangan magaling yung timing. Timing lang talaga. Hindi pwede na pag nag-cut ka, puta, pag after mo ng weigh-in mo, puta, kain man dirigma ka agad. Mismo. Ako, usual ang protocol ko, like, since 2 hours lang yung weigh-in namin, since nag-cut kami ng water, kailangan mabalik as much as possible yung tubig ko, pinamo ko ng tubig, tas hydrate. Pero zip-zip lang, kasi yung iba sila laklakin. So yun yung parang tendency parang masusuka sila. Kasi parang gano'n. Hydrate muna. Hydrate talaga muna, then pitik-pitik ng kain. Muna na sodium. Yun, sodium. Yun, pinakamahalaga, sodium para, alam mo, since nag-cut ka na nga ng ng tubig sa katawan, so kailangan mo siya mabalik talaga in a way na sodium. Kasi minsan, alam ko nakwento to sa akin kilala mo si James C. Sa Cebu. Yung malakas mag-deadlift. 74 kilograms. Parang. Malakas mga bata ngayon. Grabe. Recently kasi yung last meet niya parang, yun nangyari sa kanya, na pag water load niya, parang nakwento niya na ang mali is, hindi siya nakapag-hydrate. So, sodium. So, na-hypo siya. Pero malaki kinat niya. Hindi, I don't know kung malaki, pero parang yun nga, medyo nahilo siya or something, parang baka wala siyang baon na feeling ko siguro sodium na something. Prepared talaga parang gano'n. Yun nga, pag re-refeed kayo or nagre-rehydrate kayo, wag lang puro tubig. Yes. Like actually si Joel yung speaking of Joel, mamaya pupuntahin dito, brother. Buti lang Joel, hindi tayo kasabay. Pero nga, sabi ni Joel sabi na para pag nag-rehydrate ka na as much as possible, karagahan mo ng hydrate. Para, alam mo, hindi lang puro tubig. So, ayun. Tama naman. So, aside mo ang water loading, alam ko nagsusona ka, di ba? Nagsusona ako. Pag alam ko malayo pa yung timbang ko. Malayo pa. O, pagka 3 days before weigh-in, ang weight ko nasa 88 pa. Puta, kailangan ko na humingi ng tulong sa iba. Kailangan ko na magsona. Grabe. Parang last resort, parang huling baraha mo na yun. Tsaka ako kasi, pagka magka-cut na ako ng weight, pagkating week na, kaya akong kumain ng walang lasa talaga. Wala ako sodium. Like okra lang, tapos lang. Puting chicken, puting lagang chicken, walang asin-asin, walang mismo. So para akong bodybuilder. Para bodybuilder talaga. Pero lagi ka naman dumating ba sa point na like na overweight ka in a way? Ay wala feeling ko wala, no? Yun ang yabang ko, hindi ako nag-feel sa weight cut. Kasi feeling ko maraki din factor talaga yung 24 hours, no? Kasi parang hindi mo iisipin na baka manghina ako, no? Parang sige, po na. Kahit nasa PEP, hindi ako nag-feel sa weight cut Bakit lang yung refeed ko last meets Parang pag nag-weight cut ka, tanggapin mo mamamatay ka muna. tama. Parang ganun. Tanggapin mo yung consequences. May consequence talaga. Part ng pagiging atleta yan. Yung iba kasi natatakot na, hindi kailangan mo lang kung maayos ka mag-cut, maayos ka rin dapat mag-refeed or rehydrated. Yes. Pahindigan mo yung yung ginawa mo. Mismo. Yung iba kasi, anong nangyari, hindi nababalanse. Maayos yung cut nila, tapos pagdating sa refeed, hindi mo siguro mawawala sa kanila yun. Like, mahirap din. Mahirap no? Tagal nila ang laki ng kinat nila. Usual na kinakain nila, tinanggal nila So parang excited sila na ganito ulit yung kainin. So yun nga lang, talaga timing lang. Timing lang. It's again, di talaga perfect siya Kumbaga, may papalitin talaga. Parang ganun. So, moving forward, yung goal mo is
may plano ka ba like kasi para sa akin yung nakikita ko sa'yo since nandun ka sa top of the top, parang feeling ko kung ako yung nasa kalagayan mo to satisfy myself sa being competitive athlete is parang yung numbers mo pang ano na 'di ba nung lastly lang na lumaro ka ng deadlift sa ibang bansa sa Hong Kong. Oo, feeling mo ganun din ba to like kung gusto mo isagad yung satisfaction mo, sa tingin mo kailangan mo mag-compete sa ibang bansa? Ng 3 lifts, ng full power meet. Oo. Actually, gusto ko rin. Oo. Problema lang is, syempre, pag ganun, kailangan mo ng gastos. Ang lala, no? Malala gastos talaga. Hindi naman tayo magkakapera sa ganyan. Mismo. Puro palabas, actually. So, kailangan, pag-iipunan mo din. Diba? Shoutout sa mga sponsor yan, baka naman. At the same time, pag ganun, ready ka na kung ano yung magiging result. Mismo. Kasi di mo kilala yung mga makakalaban mo. Oo. Kumbaga, ako, makalabang wala si John Hack, okay na ako. Magko-coach na lang ako. Tuloy natin yan, John Hack. John Hack, baka naman. Baka naman, John Hack. Grabe, halimaw yan. Ilan ba total niya ngayon? 2,000 plus na, no? 1-1 bro. Tayan. Parang may 7-11 siya, 1-11 ako, 700. Okay, moving forward. Like, bakit powerlifting? Like like meron alam naman ng lahat na parang nag-strongman ka pa rin eh. Like basta sa anong mas matimbang sa ngayon? Like in terms of fulfillment, happiness, enjoyment sa training, anong mas tumitimbang sa ngayon? Fulfillment pagdating sa competition is strongman. Strongman talaga. Pero yung happiness sa training, hindi magawa yung strongman sa training Like wala na bang halos gym na meron ganong implements. I like gym sila tsaka kinetics. Limited so, siya. So, mismo. Ang powerlifting kasi accessible siya. Oo, una sa lahat. So kung anong pwede mong gawin sa kahit saang gym yan, commercial gym, buckle gym, yung gagawin mo sa competition, mag-squat, mag-bench, mag-deadlift. Mismo. Strongman medyo limited access tayo eh. Mismo. So, masaya parehas. Magkaiba lang talaga siya. Magkaiba. So, may fulfillment ka dito, pero yung fulfillment, happiness mo nandito sa powerlifting. So, any advice sa mga young lifters out there na may nagsisimula pa lang, any advice? So, huwag kayo makinig sa akin. Joke lang. So, sa mga new lifters, actually, mga bata ngayon, sobrang lakas ang bilis mag-improve. So, tuloy nyo lang. So, kung makikita mo yung iba, lagi paulit-ulit sila yung nasa podium, sila yung nag-break ng records. Darating kayo doon. Mismo. So, train lang. Maiwasan yung ma-injury. Makinig kayo kung may coach man kayo, kung may sinusunod kayong program. Yun lang. Kasi nakadesign yung program, nakadesign yung ginagawang program sa inyo ng coach nyo para sa inyo. Mismo. Oo. So, hindi para sa iba. Mismo. Kumbaga, minsan din kasi, yung nagkuha ka nga ng coach, di mo naman sinusunod. Parang niloloko mo lang din sarili mo no? Sabi ko sa ibang athlete yun. Binabayaran mo pa ako, di mo susundin. Sayang yung binabayad mo sa akin. Mismo. Diba? Keep in mind, kasi kadalasan nangyayari sa mga bata rin eh. Alam mo yun, na parang may ego sila in a way na parang minsan parang pag dumating sa point na parang iniisip na nila na parang mas malupit na sila sa coach nila. May mga dumadating sa point na gano'n. May mga gano'n. Actually, ang dami ko na-encounter na iba't ibang klaseng athlete. Iba-iba. So, nasa sayo na lang yung paano mo sila i-handle talaga. Kailangan mo talaga i-handle na maayos. No? So, train lang kayo. Pagka gusto niyo ng mas na-enjoy kayo, mas marami kayo ng kaibigan. So, within community ng powerlifting, mag-compete kayo. Mismo. Kapag nag-compete sila, huwag na isipin agad na mananalo sila. Huwag sila ng record. So, enjoyment muna. Kumbaga, feeling ko kailangan nila mahalin yung proseso muna eh. No? Parang gano'n. Parang pag nauuna, na nangyari, pag hindi nila kuha, yung disappointment nila, bang! Ayun, yun ang mahirap. Parang ine-expect nila ganito, tapos parang hindi na na-achieve. Mismo. Napansin mo ba na parang madami nag-quit ngayon ng powerlifting? Like, nagbebenta ng gamit. Di mo na ba napapansin yung trend? Kadalasan mga bata. Sila yung mga mabilis sumuko. Feeling ko. Pero pansin ko yung powerlifting ngayon, nagbo-boom siya eh. Oo, nagbo-boom siya. Like, daming athlete. Sobra, men. Sa PEP, alminin natin. Doon na tayo. Na-outnumber ni PAP si PHP. Doon na tayo sa totoo. Pero which is, win-win situation naman para sa atin din kasi sa community ng powerlifting in general, ng sports natin. So, mas maraming powerlifting, mas marami ako tagahanga. Joke lang.
Iboto niyo si Priest sa Senado. Sa darating na halalan. Mas maraming powerlifter, mas masaya, di ba? Mismo. mas iba-iba yung mukha, mas hindi mo ina-expect. Lang siya na yung may hawak ng record. Mismo, Diba? mismo. Hindi mo nakikita yung mga sub-junior ngayon, hindi mo alam anong way ba yung ginagamit. Siguro whale yun. Tapos ginagamit niya yung code ko. Yan yung mga malulupet. Charot sa whale. Gamitin niyo yung code ni Priest din. Pero yun nga, na parang nakakatuwa siya in a way kasi aminin naman natin na hindi ganoon talaga kasikat si powerlifting eh. Napapaghalo pa nga si weightlifting and powerlifting yes. So, iba, akala nila yung weightlifting at powerlifting magkaparehas lang. Mismo, kasi mismo. same barbell lang ginagawa. Mismo. Kaya ako minsan pag naka-encounter ako dyan, like, gusto ko talaga siyang itatak sa utak mo ba? Like, i-explain ko talaga, sige, bala tayo mag-usap ng magdamag dito para malaman mo lang yung difference na ito. Oo. Kasi syempre, iba kasi yung point of view kapag mahal mo yung, trip mo talaga yung sports mo kaysa like trip mo lang. Oo. Kadalasan kasi mga ngayon, yung mga sumasali ng powerlifting, pansin ko lang parang na kaya may mga nag-quit feeling ko dahil burnout in a way na kasi parang na FOMO lang sila na parang kwari, magkaklase tayo, uy, powerlifting, maganda to, maraming ganito, ganyan. Yung mga ganun. Kadalasan mga bata. Oo. Parang ganun. Sunod lang sa hype. Oo, yun. Sunod. Kaya napansin ko lang din kasi, although tumataas yung growth ng powerlifting community sa Pilipinas, napapansin ko lang na yung pag nagbebenta ng gamit sa group, parang gano'n na maraming, although yung iba nagjo-joke lang, pero may marami akong kilala nagkikwit talaga. Marami rin naman mine. Oo, mine. How much? Actually, tirador ako nun, men. Tirador ka rin ba nun? Bro, never ako bumili ng brand new SB. Tirador ako ng mga ganun. Budget ko yun, so nag-aabang lang din ako ng second hand. Ganyan. Mismo. Actually, yung mga atid ko, mga belt nila, butik, ako yung mga, ako yung tumingin sa group ba. Uy, sipag mo dun no? Oh, men, grabe ang dami dun. Lalo na pag mga rush, no? Bibenta ng palugi. Pero yun nga, maraming salamat sa inyo sa mga nabilhan ko. Tapos i-resell ko rin no? Mismo! Sariwa di ba? Actually, men, hindi ako parang, lalo na pag SBD belt, parang okay lang siya benta mo ng mahal kasi in demand in a way. Kahit for example, ang brand, 17, 18, 19, parang ganun, range ng ganun. Pero mas mura siya kay Lance, alam ko Oo, lalo na pag may code pa ako. May code na Priest. Oo, Priest yan? 05? Priest 05. Oo. Actually, talagang magmumura kayo. Imagine mo kung 100,000 yung binili nyo, 5% discount kayo pag ginamit niyo yung code namin. Kasi bigyan niyo na rin kami. Oo, pwede. So, gamitin niya. Punta kayo sa link. Lalong-lalo na gusto ko lang din ipasok to since nasabi mo yung L1 kay Lance. Merong parating na bagong colorway ni itong Avansus. Ganda, gagi. Lance, alam mo na. Baka naman, Lance. Dumi na Avansus ko. Men. Yung yung binigay mga Avansus, di ko na ginagamit, Binigay mga Avansus, naka-frame. Naka-frame, ban. Kung makikita mo nandito lang sa, Kasi ayokong gamitin, ayokong madumihan. Sa akin, madumi Madumi. Madumi na daw, Lance. Baka naman. Alam mo na. Ako sa akin, Lance, yung gusto ko talaga pula. Ikaw ba, trip mo dun sa Kung ano ibibigay niya. Kung ano bibigay niya. Kahit basta Big shoutout, Ben. Maraming salamat sa, Lance. Sila. Ito, si XRJ, si Lance, sila yung tumutulong para palago yung community. Mismo. Kasi feeling ko, kasi tayo din naman, hindi mahirap na umasa sa iba ba? Feeling ko tayo, enable na mag-grow ang isang community. Yung community mismo ang kailangan alam mo yun, magtulungan in a way. Tutulungan sila para mas lalo akong yumabang. Iyan! Yun yung malupit. Joke lang. Sabihin talaga sa atin, bayabang ako. Joke lang, pero pwede. Demen, eto, totoo lang Hindi ba sabi ko kanina, going back nung una, sabi ko like, first impression ko, yabang naman ito. Parang ganun. Pero yung nailala ko to si Chris, napaka down to earth niya. Mix. Pero yun nga, men. By the way, gusto ko lang, ilan na deadlift mo ngayon? Pala. So ngayon sa competition, yun 344. Lagi na ako punitan Punitan ba? O nga, last time nga, napunitan ka, di ba? Yung punit. Tapos, pero pag sa training, 365. 365, okay. So, hindi ko alam paano ko hahabulin si Janak na 400. Hindi yan kaya. Lang, takes time. Dosage ko. Yan. Lagyan ko ng formalin tsaka rugby.
Try mag-dibol din. Ulit ng mga ganun na nagdi-dibol. Gusto lang tanungin, since ikaw nasa, you're taking it, masasabi mo talagang like, mas safe kapag injected or, I don't know like gusto ko lang malaman lang, like, brief overview. Depende rin sa actually steroids, hindi lang naman siya, isang klase. Isang lang, so, marami. Meron siyang pang muscle building. Nagko-focus siya sa strength. Sabi nila. Pero depende rin sa toxicity level niya. So, yung mas mataas, parang may classification siya. Okay. So, really depends. Pero, actually, for powerlifting, hindi ko ina-advise na parang hindi na tayo sa reality kasi meron at meron eh. Na like, magtaas kayo, magdami kayo ng intake. So, parehas lang naman siya, training pa rin talaga. Training at the end of the day. Bodybuilder ka kasi doon nagano yung hardness tsaka yung size ng muscle. Kasi medyo yung sa bodybuilding talagang itsura talaga eh. Pero at the end of the day, nutrition, training talaga. Yes, yun ang malaking factor doon. Kahit anong gawin mong tusok sa sarili mo, kung basura yung kain tsaka tulog mo. Mismo. O yung training mo, walang mangyayari sa'yo. Yung akala kasi nila, men. Makapagkamalakan natin. Mismo, men. Ang hirap nun, yung kargado ka na, hanggang pilik mata mo, tapos, kargago ka na, hanggang pilik mata mo, tapos, napapagkamalan nga pang nati. Tapos yung itsura mo, mukha talagang nati. Yan ang masakit. Yeah, masakit, men. Na parang nagmasas ka ng ilang libo, tapos mukha pa rin nati. Mahal din ang peds, ha? Mismo, mahal. Kasi marami akong tropang bodybuilder eh. Alam mo yun, na parang, ibig sabihin na, may malitang tao. Mahal na i-maintain. Mahal talaga, mahal yung i-maintain. Pero, moving forward sa peds. Pero, gusto na pala ising ito. Ano masasabi mo, like, kasi may parang narinig ako na parang, tawag dito, yung sumo versus, kasi, pare, ikaw, I don't know kung nabanggit to ng kaibigan ko na sinabi lang ng nakita niya na parang, idol ko si Pris, hindi ko idol si Pris eh. Kasi sumo siya. Parang, alam mo yan, parang, seryoso ba? Parang ganun. Anong masasabi mo dun? Na parang, like, meron pa ring discussion about sumo and conventional within powerlifting. Kung hindi niya ako idol, okay lang. Hindi ko rin siya idol. Yan. For me kasi, like yung sumo, depende rin kasi sa individual yan eh. Dami kong athlete na hindi talaga kaya mag-sumo, so nag-stick kami sa conventional. Depende sa leverages mo. Depende kung sa flexibility and mobility ng katawan mo. Kung kaya mong mag-sumo, ba't hindi mo gawin? Mismo. Diba? So, kung alam mo mas mag-work sa'yo yung sumo, gawin mo. Kung mas lalakas sa sumo, gawin mo. Mismo. Pero hindi naman nag-work sa lahat. Mismo. Pansin ko, meron ako isang athlete na gano'n na push siya bago siya maging athlete ko, push ng sumo. Then, na-found out namin na yung build pala talaga niya is for conve. So, minsan gano'n wag din ipilit ang hindi para sa'yo. Tama, dito ka lang. Yan, dito ka lang. Yan. Pero yun nga, maging mature na tayo. Kumbaga, feeling ko yung mga sumo is cheating. Feeling ko, conventional is cheating na ngayon. Yan, conventional is cheating. Pero, 100 ako ng conventional, ang caption ko, conventional is cheating. Mismo. Feeling ko, kumbaga, kadalasan yung mga nagsasabi ng tamo, paggawa mo ng sumo, hindi marunong. Parang ganun. Pero, let's be mature enough na sports to eh. Kumbaga, nasa rules, kung pasok naman sa rules, di gawin mo. Ganun lang naman yan. Hindi rin natanggalin siguro ng kahit IPF yung sumo. Mismo. Di ba? Hindi na nagagawin sa rules na conventional lang. Mismo. Tayo walang lifters. Kadalasan na nagsasabi na ito mga, on the other side eh. Mga bodybuilding side eh. Kasi parang hindi nila, minsan may ego sila, hindi nila tanggap na yung ROM niya. Punta natin mga bodybuilder, mag-conventional na. Yan. Nakita niyo na ba yung conventional nito para masabi niyo yung grabe. Joke lang. Pero yun nga, men, before we end this podcast, alam kong busy ka. Maraming salamat. Ayokong, ayoko namang kilala kita na busy ka talaga, marami kang ginagawa sa buhay. Pero one thing lang pala, before, gusto ko lang matanong to, how do you like balance, paano yung work-life balance mo? Siyempre, minsan nakikita ko, inaatid sundo mo yung anak mo, alam mo yun, na feeling ko na babalanse mo siya. How was it? Since marami kang tinuturuan, tas may, ano ba yun? So siyempre malaking adjustments. So parang paano mo i-manage yung maghahatid ka sa umaga. Tapos afternoon may turo ako sa client. Mismo. Afternoon pag may singit lang oras ka sa training. Tapos uuwi ako sa bahay, then papasok ulit ako sa mics,
sa gym. Sa gym. Diba? Tapos uwi ka, gagawin mo, gagawa ka pa ng program. Oo, mismo. Diba? So, para na ako robot. Oo. So, masanay lang din. Kasi wala kang ibang gagawin yung tatlong yun, eh, diba? So, sasanayan mo yung sarili mo. Kumbaga, so, wala akong choice. Kaya ganun lang talaga. Kumbaga, the key is sanayan lang. Oo. So, yun, maging, mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi pagka mahalin mo yung ginagawa mo, hindi maramdaman gano'n yung pagod. Feeling ko, alam kong medyo gasgas siya, like sabihin na overrated na yung mahalin mo yung ginagawa. Pero yun naman talaga eh. Like, kasi kung magreklamo ka, basta natin yung pagod mo eh. Mismo. Like, big example itong podcast. Kung hindi ko naman trip to, bakit nakaka-ilang episode na tayo? Diba? Ang dami. Imagine mo, kada minimum of 1.5 hours ako nakikipag-usap. Kung hindi ko trip to, but masan ba? Dami mo ito nakakausap, no? Mismo. Gagimin, nakakatuwa pag marami kang kinakausap. Marami kang, ganun pala yun. Ganun pala yun. Mga ganun. Tsaka iba-ibang perspective, iba-ibang... Mismo. Oo. Maganda yun. Yung insight mo na parang matitimbang mo rin eh. Hindi lang yung one-sided ka lang sa isang bagay. Kasi madalas kasi yung mga ibang tao na, for example, may disagreement tayo, oo ka sa ganyan, hindi ako. Tapos iniisip na nila, magkaaway na. Hindi ganun. Parang at the end of the day, di mo naman talaga mapiplease na at the end of the day, iba-iba tayong perspective eh. Parang, kita mo sinong bias, no? yan, malalaman mo talaga. Malalaman din ng iba. Oo, malalaman mo bias talaga. Ako. Pero yun Gavin, last question for today. Ano yung, una muna, short-term goal mo this year? Being a coach, being powerlifting, in the powerlifting industry. So, goal for my athletes, sana mas marami pa kami mag-break yung national records. Of course. So gusto ko, masaya ako as a coach pag nagpo-progress sila. Mismo. Lalo sa platform. Oo. Kaya iba, sinasabi ko lagi sa mga athlete ko na mas maganda na mapakita niyo yung potential, yung max, no? Yung kaya niyong gawin sa platform, sa competition itself. Mismo. So sana makapag-pick pa kami, makapag-break pa kami ng maraming national records. At the same time, yung mga ibang athlete ko sa PAP, makabawi, ulit for podium, ganyan. Mismo. Magkaroon ng slot for national team. Mismo. In terms of gano'n, parang kasi recently lang medyo dumadami kasi yung mga tinitrain ko ngayon. Tama ka doon, parang in a way nagasgas na yung ganung kasabihan na nagiging di mo mapaliwanag yung tuwa mo rin. Pag kuwari, nakaka-podium sila. Bro, masaya yun. Gagyang saya. Pag nakita mo silang nagpo-progress, nakita mo sila na may na-achieve sila. Mismo. Masaya para sa'yo. Gagyang saya, men. Kasi recently ko lang na kasi may bunga rin yung pinag-aagawa mo. Parang isip mo, di lang pala katarantaduhan itong ginagawa ko. Para katarantaduhan, di pa pagyayabang Oo, mismo. Kasi recently lang, yung athlete ko na first competition niya, college to nag-podium siya third. So parang, iba pala yung pakiramdam doon. Kala ko joke lang yun. Iba. Nakakatuwa. Nakita nga ako iba, umiyak pa eh. Oo. Pero huwag naman tayo maging ganun. Yan. Hindi natin iyakan. Mismo. Pero nakakatuwa talaga siya. Yeah. So, any competition this year again? PHPL Raw Nationals siguro. Tapos Nationals ng Strongman. Strongman. Tapos Static Monster kung meron man. Kasi yung Static Monster, World Qualifier siya. Sana magkaroon ulit ako ng slot. Yan. Tapos, wala pa. Yung pa lang nakaplano. So, of course, shoutout sa PHPL yung parating mo na comp. Hello PHPL. Wala na ako iba lilipata. Wag yung bubuwagin yung ped. Yan. Walang ibang untested ped. wala ang choice kundi mag-ibang bansa. No? Pahindihan ko yung sinabi ko na hindi ako sasali ng drug test ped kahit kailan man. Mismo. Consider as pandaraya yun. I-touch lang sobrang sagit lang. Anong para sa akin din kasi alam naman nila ng opinion ko about doon na parang para sa akin kasi medyo ni-disrespect mo yung isang federation eh. Ano mo sabi mo doon sa mga untested athlete na alam naman nila na untested talaga sila na parang sumasali pa sila doon sa tested. Kasi pansin ko ngayon meron marami. Pangalanan mo na. Ha? Wag na, kawawa eh. Wag na. Di ko na rin siya pinapangalan ngayon. Pero hindi lang naman siya, napansin ko rin siya. Na-observe ko lang siya. Ay, kargado to, ba't nandito to? Parang gano'n. Sa akin lang, pag alam nyo na babastos nyo yung Fed, na alam nyo bawan. Oo. So parang wala kasing sense na kahit manalo kayo in that competition Kung alam nyo naman sarili nyo, daya kayo. Mismo. Diba? So dahil nakabreak ako national record.
nakapag-podium ako, nakaget ako ng medal, nakaget ako ng nagkaroon ako ng slot for national team, ganyan, sa lakas ko. Parang walang kwenta eh. Kasi alam mo sarili mo, sa mismong ikaw na hindi ka patas lumaban. Mismo. Diba? So, hindi siya fulfilling. Hindi mo. Tsaka, disrespectful siya in a way eh. Para alam mo yun. Kasi, iba-iba kasi yung mindset ng tao eh. So, nagbibigay tayo ng opinion. Sana, ma-absorb nila. Mismo. At the end of the day, kanya-kanyang decision yan. Pero yun lang naman, at as much as possible, kung, yun nga yung sinabi ko dati na parang, meron naman kaya nga merong PHPL eh. You know? Kaya merong PHPL, may PAP. So, alam nyo na kung saan kayo nararapat. Yun lang naman yun. Yung iba kasi, syempre, si PAP naman, kasi sa ngayon, dami talaga eh. Meron eh. Ang daming athlete eh. Ay, maraming athlete. Sobra. Hikayat talaga siya. Siyempre, mas maraming athlete. Mas marami kang mga kalaban. Diba? Mismo. Mas may challenge. May challenge, mismo. Feeling ko yun din yung kanya-kanya trip lang yan, pero as much as possible, alam nyo na yan, hindi na tayo bata eh. Para mandaya pa, no? Parang gano'n. Hindi na mag-iisip bata, no? Mismo. Pero last question, ano yung long-term goal mo? Aside sa talunin si John Hack. Wala na bro, yun lang. Yun na lang ba? Ano na yun, lifetime goal na yun. Parang yun na yung pinakil mo, pag nakuha mo yun, pag nakalaban mo si John Hack, tapos na. Wala mangyari yun eh. Demen, gagawa natin ng paraan dyan. PM ko na, gusto mo? DM ko na. Gana, abot tayo dito. Pero aside from, makalaban si Janak, any future plans, goals, in terms of hindi lang powerlifting, strongman, or coaching as well? Mag-enjoy lang sa ginagawa ko. Yun lang. So sa powerlifting is a longevity journey talaga. Like, mahabang journey talaga siya na kailangan nandun ka sa hindi mo siya pinagsasawaan eh. Mismo. So, ayun lang, mag-enjoy ako sa ginagawa ko, patuloy ko pa siyang gagawin. Tapos, syempre, maano ko yung goals ko na ma-maintain hanggat kaya ko yung spot na to. Might be asking bro, kung masasagot mo, ilang taon ka na pala? Bata pa, 18. 18? Akala ko 16 eh. Intindihin mo na Sub-junior, intindihin mo na lang. 30 na ako, 33. 33. Halos parang nandun kayo sa range si Sorima eh. Parang nandun din siya sa range niya. 30-ish na rin siya. Tama na dyan, balik ka na page PHPN. Joke lang. Pero yun namin, grabe. Sobrang solid. Nakailang oras tayo. Sakto, 1.5 hours, man. 1.5 hours na. Gagi, parang wala lang, di ba? Kami nga ni Sorima, di namin napansin, 3 oras kami nag-uusap, man. What the fuck? Like legit, man, 3 oras. Sa movie. Oo, man. Pero nakaka-enjoy. Actually, nakaka-enjoy dito. Lalo pag nakaupo ka dito, nakipagkwentuhan ka lang. Mismo. Kasi at the end of the day, human being tayo, kailangan natin ng social interaction din eh. Alam mo yun? Tama. Yun. And yun, maraming salamat, man. Appreciate talaga, man. Alam kong basic ang tao na parang nasingit mo pa to. I hope na hindi ko masyadong nakuha yung oras mo ngayon, man. May kitrain pa konti. Yan. Magtitrain pa tayo. Then yun lang, man. And of course, before we end, anything na gustong i-shoutout, pasalamatan? Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa darating na halalan. Yan. Iboto nyo si Best. Number 5 sa balota. Yun lang, wala na. So, gustong bumili ng RP shirt, L1 apparels, sportswear. Gamitin yung code ko. Yan. Gamitin yung code niya. Meron din siyang code sa L1. Priest05, RP05 for 5% discount sa L1 and of course sa RPE rin. Yun lang. Shoutout. Family, etc. Binabati ko kayong lahat. Yan. Boto nyo mas sinado. Anything, wala na? Wala na. All good sa men. Maraming salamat. Yun lang, men. And of course, big shoutout L1 Philippines RPE shirt. And comment down below kung sinong gusto nyong next guest. And mamaya, I don't know kung matutuloy si Joel. Naku po. Mukhang malala yung RPE dito mamaya Ubus yung energy mo dun. Grabe ang lalanon, men. Shoutout sa'yo, men. Sobrang bait ng tao nun. Sobrang Actually, yung strongman community siya, parang friendly community siya compared sa powerlifting. Lahat kayo doon magkakaibigan. Oo. Feeling ko nga. Kasi maliit lang din siya. Hindi ko one time mag-strongman ako. Try mo. One time.
Soon. Pero yun nga, men, maraming salamat and ayun, men, I do really appreciate yung time mo. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you very Yan lang, men. Peace!